sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Siya ay sapat na at higit pa. Yes, Lord God. Pinupuri ka namin, binibigay namin ang mataas na papuri sa iyo, Lord God. Di manangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y di akatubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Wala na mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon. Di kami mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y di akatubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, Panginoon. Pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Siyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord God. Isa pa, ulitin natin. Ikaw ang aking pastol, hindi Let's clap our hands. sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa
walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iaalay. Salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos at Diyos, Panginoon. Maraming salamat po. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang papuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo, Jesus. Luwalhatiin ang pangalan mo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal sa tulad ko. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa'yo. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord God. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Hallelujah, Panginoon Lord God. Oh Diyos, Ikaw mabuti, wala nang papantay sa kabutihan mo. Yes, Lord God. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, Ikaw ang aming Ama, Lord God. Aming Ama, aming Ama. Kausapin natin ang Panginoon sa panahong ito, Lord God. Praise you, Lord God. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka
trusts you so. Wherever you lead, he's glad to go. Like Joseph, he protects with care, loves with kindness, always there. Thank you, God, for dads like mine, full of faith and love divine. He walks with Jesus every day, a hero in the bestest way.
Praise God! Happy Father's Day! Praise God! Walang cash. In kind lang. Lahat ba meron na? Sino pang wala pang ano? Ayan. Sino walang walang chocolates and everything? Taas nyo lang kamay nyo. Meron pa ba mga fathers dito? Baka may mga father dyan. Oo, mga sikretong father pa lang. Hindi pa nagiging father. Wala pa. Okay, sige. Okay na, kompleto na. Ilan ang ating fathers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Praise God! Bihira lang ang simbahan na maraming tatay. So we're so blessed to really have a lot of fathers. So picturean naman natin yung mga fathers natin. Ayan. Yan. Happy Father's Day po. Sana magustuhan niyo yung gift. And ipag-pray po natin yung ating mga fathers. Ikaw na pastor kasi ikaw yung pastor. Ipag-pray niyo yung sarili. Sige po, ipag-pray po natin ang ating pong mga tatay. Let us extend our hand to them as we pray. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. This is a very special day, hindi po dahil sa Father's Day lamang, Panginoon. This is special because this is your day, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa amin po mga katatayan, Panginoon, na nandito. Kayo po, Lord God, ang nakakakita ng lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng mga tatay na nagsisimba nandito sa gawain ninyo, Panginoon. Lord, nakikita niyo po, Lord God, ang mga struggle, ang mga trials, ang mga temptation, ang mga hirap, Panginoon, ng pagiging isang tatay. Lord, bigyan niyo po ng lakas at iba yung karunungan ang mga tatay po, Panginoon. Nang sa gayon, magampanan po nila ang kanilang pong tungkulin. Hindi lang po sa kanilang pamilya, kundi tungkulin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga tatay ng simbahang ito, ang aming po mga pillars, hindi lang ng simbahan, kundi ng aming po mga tahanan. Thank you, Lord God. Give them more wisdom, more good health, more understanding, more patience, and everything, Panginoon, na makakatulong sa bawat isa sa mga tatay na ito, Panginoon, sa kanila pong pagsiserve sa inyo, Panginoon, through their means, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, sa aming pong mga tatay. I-bless niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. O, sasayaw daw mga tatay. Thank you po, thank you po. Maaari na po tayong magsipag-upo. Happy Father's Day po sa ating mga katatayan. Maraming salamat. Can we give a clap offering to the Lord for our fathers? Thank you, Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ang topic po natin is faith of an obedient father, no? Sabi po sa Psalms Proverbs 23 verse 22, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. No, kahit sa Proverbs, yung Proverbs po, ito po ay nagbibigay sa atin ng wisdom. Tinuturo nito na pakinggan natin ang ating ama. I-honor natin ang ating father regardless kung yung father mo is hindi naging mabuting tatay. Hindi sinabi dito na i-honor mo lang o pakinggan mo lang ang iyong tatay pag naging mabait siya sa'yo. No, hindi ganun yung condition. I-honor natin, no? God did not make a mistake about your father. Nagkamali ba ang Diyos? Sino rito walang tatay? Lahat siguro rito may tatay, no? Pinanganak na walang tatay. Paano kayo nabuhay? Lahat tayo may tatay, ano? Nagkamali ba ang Diyos nung pinili niya kung sino magiging tatay natin? Hindi, di ba? So, kahit hindi naging maganda, hindi kasi lahat dito magandang naging relasyon sa kanilang tatay. Ako po ay lumaking walang tatay. Pero may purpose po ang Panginoon kung bakit niya po ginawa yung para sa inyo. Ginawa niya po yun to glorify God. Amen. So, let's give honor to our Father. So, honor your father, it is a reflection of your obedience to God.
Naniniwala ba kayo dito na yung paggalang nyo sa inyong magulang, sa inyong tatay, is reflection also ng pagsunod nyo sa utos ng Diyos? Kasi inuutos niya. Sige, before we continue, let us bow down our heads and pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigay nyo sa amin, Panginoon, to worship you, to hear your message, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aming puso at isipan na ang mensahe niyo, Panginoon, ay amin pong matanggap ngayong araw. Lord, marami po kaming mga experiences, mabuti man o hindi, sa aming pong mga tatay. Pero Lord God, inaalay po namin, Lord God, ang araw na ito sa inyo, Panginoon. I-open niyo po ang aming puso at isipan sa mensahe about sa mga tatay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, how you treat your parent reveals how you respond to God's authority. Ang design ng Diyos sa mga anak, magbigay galang sa magulang, i-honor. Anong sabi sa Exodus 20? Panglimang utos. Kabisado niyo ba yung 10 Commandments? Hindi, no? 10 na lang, di pa natin nakabisado. Paalala po, ito po yung panlima. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Amen, hallelujah. Igalang natin. In English, honor. Yung honor po niyan sa word na Hebrew is to give weight. Bigyang bigat o halaga. Bibigyan mo sila ng importansya, bibigyan mo ng weight sa kanilang buhay ang iyong mga magulang. So you don't treat them as light or disposable na, okay lang yan, basta tatay ko yan. Hindi kasi naging mabait na tao yan, kaya okay lang yan, ganyan. No. Igagalang natin, bibigyan natin importansya ang ating tatay at ating nanay kasi yan po ay utos ng Diyos. Part ng 10 Commandments. Grabe no, sa dami ng utos, sa dami ng commandments, sinama niya talaga to. Yan, kaya talaga nagdidilim talaga pagka tatay yung mga pinag-uusapan, ano? Yung dishonor is treating someone as light, insignificant, or optional. Pag hindi pa natin binibigyang pansin ang ating mga tatay, nadi-dishonor natin sila. Ang utos ng Diyos, honor your father and mother. Hindi po yan optional na pagka-present ang tatay mo, ang nanay mo, saka mo lang sila i-honor. Hindi po. Kaya thank you Lord, now we have this church na binibigyang halaga ang mga tatay. Thank you Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you Lord sa ating mga tatay. Kaya po, ngayon, pag-usapan natin yung topic about sa isang tatay na obedient. Faith of an obedient father. Ito po ay kwento ni Abraham at ni Isaac. Pamilyar na pamilyar ang lahat. Sino po nakakaalam ng kwento nito? Yung nakaalam, pwede kayo na lang magkwento. Joke. Can I request please everyone to please stand as we give honor to the reading of God's Word. Let us read Genesis chapter 22 verse 1 to 14. Verse 1. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So verse 6. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham,
Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Amen. Thank you for the God's word. Maaari na po tayo magsipag-upo. Napakaganda. Naintindihan niyo po yung kwento? Napakasimple lang. Sinubok si Abraham, yung anak niya, na-request ni Lord na ialay mo yung pinakamamahal at kaisa-isa mong anak. Tapos, at the end, nung ialay niya na, pinigilan siya ng anghel ng Diyos dahil nakita yung faithfulness niya. Tapos may nakita na ram or yung tupa na lalaki, yung sungay sumabit sa kahoy, pinrovide para yun ang ialay. Ang ganda. So, meron lang tayong 3 puntos para mas maintindihan natin ito. Base dun sa kwento, faith of an obedient father, nakagaya ni Father Abraham. Na ito isang example ng isang tatay. Hindi man perpekto, pero napakagandang example kung paano siya sumunod sa Diyos. So may 3 puntos tayo na obey God in confusion. Ano ibig sabihin nito? Malinaw yung instruction, pero malabo yung purpose. No? Ang linaw ng instruction sa kanya, pero hindi niya alam bakit niya pinapagawa sa kanya yun. Pangalawa, obey God in pain. Siguro naman naramdaman niyo yung sakit nung iaalay yung anak. Ano? Pero kailangan sumunod sa Panginoon. Pangatlo, obey God in uncertainty. Yes, gagawin niya na, pero hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. So, isa-isahin natin. Obey God in confusion. Sa Genesis chapter 22, yung binasa natin kanina, sa verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinupok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Alam niyo po, kasi ito, chapter 22 na to. May mga chapters pa before na nangyari para mas makilala natin si Abraham na pagkalipas ng ilang panahon, ano ba yung mga naunang panahon nung sinubok, nung bago siya subukin ng Diyos pagkakataong ito? Si Abraham po, during that time, nung una siyang tinawag, is 75 years old na. No? Sa Genesis 15, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Dahil sa kanyang pananampalataya, nagtiwala siya sa Diyos. Kahit 75 years old na siya, Lord, dahil sinabi mo, nananampalataya ako. At kinount yun sa kanya bilang righteousness, bilang matuwid. 75 years old, magkakaroon ng anak na sindami ng hindi mabilang na bituin sa langit. Nasusundan, 75 years old. Asawa niya, 10 years ang agwat nila eh. 65 years old. 60, sino po rito nasa 60 na? 60. Mga menopause na, hindi na po magkakaanak. Ilang taon ba yung menopause dapat? 50. So pag 65 na, malabo na, no? Pero yung pangako sa kanya ni Lord, pangako ni Lord, magkakaroon pa siya ng anak. So, 65 siya. After 10 years, 65 naging 85 na siya. After 10 years, so 85 years old na siya, sa Genesis 16, sinabi niya,
si Sarah, sinabi niya sa asawa niya, after 10 years, di ba nangako si Lord? After 10 years, ito yung nangyari. Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko, ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarah. Alam niyo na yung kwento nito, no? Pinangunahan nila si Lord. By human wisdom, iisipin natin, oo nga naman. Nung nangako si Lord, yung si Sarah, 65 years old. After 10 years, 75 years old. Baka yung pangako ni Lord hindi sa akin. Dito sa alipin ko, si Hagar. Pinangunahan nila si Lord. So alam na natin, pag pinapangunahan si Lord, nagkakaroon ng problema. Huwag natin pangunahan si Lord. Pagkatapos nito, ano na rito, Genesis 17, muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip sa kanya, siya ay matanda na, kasi nangako ulit si Lord eh. After so many years, sinabi ulit ni Lord yung pangako niya. Kaya parang napatawa siya, sabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? Grabe, lumipas na 25 years pala. So parang natatawa siya. At si Sarah ay maglilihi pa ba siyang gayon, siya ay 90 taong gulang na? 90 years old. Yung lola ko po, 93. Grabe. Nay, pag sinabi ni Lord na magkakaanak ka, wala kami magagawa doon, Nay. Ganun po yung sitwasyon. Ganun yung sitwasyon dito. No? Ano? Sa 18. At sabi ng Diyos, bakit hindi, at sinabi niya sa Diyos, eto na naman, parang gusto niya na naman pangunahan si Lord. Bakit hindi na lang po si Ismael, yung anak niya kay, ano niya to eh, alipin niya yata. Ito yung anak niya, kay Ismael kay Hagar. Ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin. No? Tinuruan niya pa si Lord. Kaya sumagot ang Diyos, hindi, ang asawa mong si Sarah, 90 years old, ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Grabe. At nagkaanak nga siya. After 25 years, 75 years, nangako si Lord sa kanya. 85 years, pinangunahan nila, nagkaroon siya ng problema. 99 years old, sinabi ulit ni Lord na hindi, magkakaanak si Sarah. 100 years old nung pinanganak si Isaac. It took 25 years before God fulfilled His promise to Abraham. May pangako ba sa atin ng Diyos na hindi pa natutupad? Hintayin nyo. Perfect ang timing ni Lord. Pag sinabi niya, mangyayari yun. Hindi lang pinapakita niya sa atin kung kailan. Huwag natin siyang pangunahan. Magkakaproblema tayo. Amen. So ito yung sitwasyon. Ang tagal, 25 years na hinintay nila. So nagkaanak na sila. Nagkaisa-isang anak niya. Pinakamamahal niya. Talagang inalagaan niya talaga. Dahil ito yung pangako ni Lord na 25 years kong hinintay. Binigay ni Lord. Yung hiningi ko, binigay ni Lord. No? Talagang pag-iingatan mo. So, pagkalipas ng ilang panahon, 15 to 25 years after. So, si Isaac is binata na. Sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Ito yung sa verse 2. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Okay. Madaling sumunod. Okay, isama ko, Lord. No? At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Moriah, malayo. Okay, Lord, sama ko. No? Madali pa eh. Umakyat kayo sa bundok. Akyat sa bundok. Okay, Lord. Kung saan ituturo ko sa iyo. Okay. At ihandog mo siya sa akin. Lord, yung kaisa-isang mahal ko na anak, bakit hindi na lang yung asawa ko, Lord? Madali ko lang iaalay to, Lord. Joke lang. Joke lang po, bakit kayo tumatawa, ha? O kaya, Lord, 8 yung anak ko, madaling pumili. May iba pa itong mga kapatid, Lord. No? Nasusundan natin? Grabe. Pag-anim yung anak mo, Lord, sino Lord? Akong bahala, Lord. Akong pipili ng iaalay ko dyan, Lord. Ito, Lord, si ano. Pero hindi, no? Kaisa-isa. Pinakamamahal niya. Hindi siya nagreklamo.
Hindi niya sinabi, Lord, parang hindi ko masyado narinig. Lord, pakilinaw nga. No, hindi, no. Obedience. Kahit na, Lord, hindi ko alam. Magulo sa isip ko, pero Lord, susunod ako. Grabe, ganun kahirap yung sitwasyon ni Abraham. Pangalawang puntos, obey God in pain. Ito na. So kinabukasan, pagkasabi sa kanya kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy ng gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Grabe, isipin nyo pinapagwasay ni Lord, pinakamamahal mong anak, kaisa-isa mong anak, iaalay mo. Pero bago mo magawa yon, may preparation, magsisibak ka pa ng kahoy maagang-maaga. Ewan ko kung nakatulog siya, pero maagang-maaga siyang bumangon at nagsibak ng kahoy. Grabe, alam niyo yung feeling na kukuha ka ng kahoy, tapos sisibakin ko, ito yung papangsunog ko sa anak ko. Na-imagine niyo ba? Ganun kahirap yung sitwasyon niya ng kanyang pagsunod. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanila. Grabe. So nag-journey na sila. So sa preparation nila, kailangan nila may asno para magbibitbit ng mga daladalahin nila. Tapos may kasama pang dalawang assistant na alipin. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Stop tayo dyan. So, inabot ng 3 days mula doon sa lugar nila sa Beersheba ba yun? Tapos, 3 days papunta doon sa Mount Moriah. 3 days na paglalakbay. Kung tayo ay maglalakbay ng 3 days, tapos kasama natin yung anak natin, tas dalawang alipin, ang pe-prepare nating food, good for 3 days, papunta, is pang-4 na tao. Tapos alam mo yun, yung magpe-prepare ka ng pagpa-uwi, kasi 3 days din pa uwi, kaya ipe-prepare mo pang tatlong tao na lang, kasi alam mo, iaalay mo na yung anak mo. Ang hirap ng ganung pakiramdam Actually, yung preparation pa lang. Lord, bakit kailangan ko pa mag-travel? Ang hirap naman ito, Lord. Hindi pa pwedeng dito na lang, para at least medyo makakontemplate ko pa. Pero Lord, maglalakbay pa ako. Tapos yung lalakbay kong pupuntahan ko, ang hirap dahil habang papalapit kami ron, mas lalo kong nararamdaman yung bigat. Nasusundan natin. Kaya pagkatapos ng 3 araw, natanaw nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Una po ang word dito bata. Pero po yung bata na yan kasi sa Hebrew language, ang ibig sabihin lang yan pagbata, anak na wala pang asawa, fully grown na. Ganun lang kasimple. Ang term na ginamit dito bata, pero hindi ito batang maliit. Itong yung lugar na to, bundok aakyat sila. Kasama niya si Isaac para yun yung iaalay niya. So sasambay kami roon at babalikan namin kayo. Alam niyo po ito, babalikan namin kayo. So, pananampalataya niya sa Diyos, kasama niyang babalik. Alam niyo po, tinignan ko to sa ibang translation, baka kasi sa Tagalog translation, baka iba lang, tapos sa ibang translation, mag-isa lang siyang babalik. Pero hindi talaga, ang term talaga ron, babalikan namin kayo. No? Sa Hebrew chapter 11 verse 19, patungkol din po ito sa faith ni Abraham. Naniwala siya sa kanyang Diyos na bumubuhay ng patay. Kaya sa patalinhagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Kasi nga, sa kanyang pananampalataya. Sa verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Again, hindi na po bata si Isaac. Yung dami ng kahoy, sapat para sunugin yung alay na isang full-grown lamb. So hindi talaga siya bata. Mabigat itong pinapasan sa kanya. Kung ikaw yung tatay, alam mong that day mamamatay na yung anak mo. Hindi mo napapahirapan pa ito. No? Nasusundan natin. Pero bakit niya ipinapasan? Kasi matanda na siya. Nasa 125 years old na siya. Si Abraham. Wala lang siyang magawa. Kaya kailangang ipabuhat niya sa kanyang anak. Alam niyo po yung mga tatay natin, hindi lang yung nagsasalita. Kung kaya niyang gawin, gagawin niya.
May mga times na minsan na iuutos sa atin. Pero wag sasama ang loob natin. Dahil pag kaya nila, gagawin nila. Ang mga tatay po hindi pa masalita. More on kilos. No? Kaya we should appreciate our father. Kagaya nitong sitwasyon ni Abraham. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. So alam na nila yung magdadala sila ng kahoy, ang daming dalang kahoy ni Isaac, tapos si Abraham may dalang patalim at apoy para susunugin. Gusto ko lang bigyang contrast dito yung kay Abraham, Isaac at God the Father and Jesus. Si Abraham po, kaisa-isang anak niya, si Isaac, na pinakamamahal niya. Ganon din po ang Ama at si Kristo, kaisa-isang anak na itinuring at beloved son. Si Isaac din nag-carry ng wood nung siya ay iaalay. Si Jesus din nag-carry ng wood, yung cross. Si Abraham, in-offer niya si Isaac. Si God, dahil sobrang pagmamahal niya sa akin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Susundan natin. Yung mga pagkakaparehas nito kay Jesus sa kay Abraham at Isaac, may dalawang companion. Di ba may dalawang alipin na kasama? Sa New Testament naman, kasama ni Kristo may dalawang thief. 3-day motif. 3-day motif din. 3 days sila naglakbay, 3 days din na namatay si Kristo. Substitutionary sacrifice. Si Isaac, nagkaroon ng substitute, di ba, yung may tupa. Substitution sacrifice, si Jesus naman, instead of us, dapat tayo yung bibitayin eh. Dapat tayo mamatay eh. Pero si Kristo ang namatay para sa atin. Yung ram, nakot yung sungay niya sa thorns. Si Jesus naman, nagsuot ng crown of thorns. Kita nyo? Yung Moriah na lugar, yung region na yon kay Isaac, doon din exactly tinayo yung temple. Tapos si Jesus kin-crucify within that region din. So talagang yung alay, nung nangyari kay Isaac, nangyari rin talaga explicitly, fulfillment kay Jesus Christ. Amen. Tuloy natin yung kwento. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy na panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Masusundan natin, bakit nagtanong si Isaac ng ganito? Wala yung tupa, no? Bakit niya alam na may tupa na kailangan? Kasi alam niya sa tatay niya yung life of worship. Dahil lagi na nilang ginagawa ito ni Abraham, ang pagsunod, pag-obey sa Panginoon, lagi siyang nag-worship sa Lord. Kaya nung mag-worship ulit sila, kasama si Isaac, napansin niya, mag-worship tayo pero may kulang, wala pa yung tupa. Nasusundan natin, alam niyo po, kahit sa amin, sa bahay, pagka bandang 11 o'clock na, pag Sunday, 11 o'clock na, tapos wala pang kumikilos, nagtatanong na yung mga anak ko, Dads, magsisimba ba tayo? Ba't wala pang kumikilos? Kasi naging part na nga siya ng life. Kaya dapat ganun din tayo. Yung mga anak natin, especially mga tatay, malinaw sa mga anak natin na pag-araw ng linggo o pag-araw ng house church, kasi may midweek house churches tayo, malinaw sa kanila na we are worshiping God sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain. Amen. So, tanong ni Isaac, sumagot si Abraham. Ito ang hirap, ito ang mahirap na sagot. Kasi hindi niya pwedeng sagot na, anak, ikaw yung iaalay. No? Ang sakit noon para sa isang magulang, para sa isang tatay, na yun yung magiging sagot. So sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakbay. God will provide, sabi niya. Dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. So nandun na sila sa Mount Moriah. Gumawa na ng altar si Abraham. Siguro naghihinagpis siya, pinipigilan niya lang yung kanyang sarili. Kasi habang ginagawa niyon, ito na yung moment na iaalay ko na yung anak ko. Kunin niyo na yung kahoy, lalagyan niya ng bato, tapos inaayos niya na ang ibabaw nito,
at ang panggatong at inihiga si Isaak matapos gapusin. Nasusundan natin. Pagkatapos niyang gamitin yung altar, sabi niya, di ba una, Tay, nasaan po yung tupang iaalay natin? Si Lord magpa-provide. Tay, ba't tinatali mo ko? Nasusundan? Parang joke lang to, pero pag iisipin natin, napakahirap ng sitwasyon na to. Iaalay mo yung anak mo. Na-experience nyo na ba sumunod sa Panginoon? Pero napakahirap. Kagaya ng ganitong sitwasyon. Pero magtitiwala ka pa rin sa Panginoon. No? Inihiga niya si Isaak matapos gapusin. Obey God in pain. Na kahit na masakit, kahit na mahirap, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Minsan may mga sitwasyon tayo sa ating buhay na, Lord, aatin ako, Lord. Pero Lord, magiging kapalit pala nito ay ganito. Pero kailangan nating piliin si Lord. God will provide. Amen. At pangatlo, obey God in uncertainty. Yes, Lord, susunod ako, pero hindi ko, Lord, alam ang mangyayari pagkatapos nito. Basta susunod lang ako, Lord. Ganon si Amang Abraham kung paano niya ito ginawa. Tuloy natin yung kwento. Nang sasaksakin na niya ang bata, saksakin niya na. Nakagapos na. Nakahiga na dun sa Hindi ko alam kung anong feeling nito bilang tatay. No? Alam niyo po yung mga tatay po kasi natin hindi talaga sila masalita. Ma-pride ang mga tatay. Although hindi lahat. Ang ibig sabihin pa ng ma-pride dito is, hindi nilang magsasalita yan, kikilos na lang yan. Gagawin na lang yan. Tapos minsan, tayo pang mga anak, pagdating sa pagkainan, ito lang yung pagkain, pero hindi natin alam yung hirap na dinanas ng ating mga tatay. Nasusundan ba natin? Kaya minsan kailangan natin ma-appreciate ang ating mga tatay. Hindi lang yung masalita, pero ang daming pinagdaan ng hirap niyan. Hindi mo alam yung sacrifices na gagawin niya para sa iyo. Grabe. Pero thank you, Lord. Dahil si Lord, meron tayong pag-asa. Meron tayong pangahawakan na, Lord, kahit mahirap, sa ating lalo, especially sa mga tatay, no? At sa mga anak na nakaka-relate dapat dito. I-appreciate natin yung ating tatay. Hindi niyan sinasabi lahat. Yan lang yung kikilo, siya nang gagawa, pero mahirap yung pinagdaanan niyan. Pero thank you, Lord. Andito tayo ngayon. Mas na-appreciate natin, naiintindihan natin, kagaya ni Father Abraham, kung paano siyang sumunod sa Panginoon. Kung paano niya gagawin ang lahat para sumunod lang sa Panginoon na kahit na napakahirap, kahit na hindi niya alam kung anong mangyayari. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Grabe yung hirap na sitwasyon nito. Sasaksakin niya na yung anak niya. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Hallelujah. Darating po tayo sa point na pag sinubok tayo ng Lord, susubukin niya tayo until the end. Until dun sa act na pinapagawa niya. Hindi mo masasabing, kunyari gagawin ko to pero alam ko, bago ko gawin to, pipigilan ako ni Lord. Hindi po ganun. Hindi natin masasabi yun. Pero napakaganda. Si Lord, pinigilan siyang gawin yun. Dahil alam ni Lord, sinubok niya lang si Abraham. Hindi mo ipinagkait sa akin, sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Ito maganda. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Amen, hallelujah. Natuloy pa rin yung pag-aalay niya. Pero what are the odds na sakto? Kasi isipin niyo yung parang nagdadalamhati siya, papatayin niya na yung kanyang anak, ialay niya na. Tapos sabi, wag. Tapos paglingon niya sa likod niya, sakto. May tupa, yung sungay, sumabit sa kahoy.
Pag inanalyze niyo po yung lugar na to na mabundok, yung mga tupa po, usually, kasama yan ng buong herd. Napaka-rarely na may mapapahiwalay. At usually, napapahiwalay pa yung mga batang tupa, hindi talaga yung mga matatandang tupa. Tapos pa, yung napahiwalay na ito, saktong-sakto, nasa taas ng bundok. Saktong-sakto, nakot sa sungay, nakot yung sungay. Saktong-sakto, yun yung nasa point sila ng pag-aalay, ng pag-worship. What are the odds? Alam niyo po ang Panginoon natin. Pag tumupad siya ng pangako niya, pag gumawa siya ng paraan, saktong-sakto, walang delay. Hindi late. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan sa ating pagsunod, akala natin, wala na tayong magagawa. Akala natin huli na ang lahat. Pero kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Dahil ang timing niya perfect. Ibibigay niya sa iyo ang nararapat. Ipoprovide niya. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung timing nito magiging perfect, 100%. Hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Hindi siya pabago-bago ng isip. Mapagkakatiwalaan natin siya. Pag siya ang nag-provide, right on time, perfect timing, parang imposible. Sa tingin nyo, imposible? Walang imposible sa Diyos. Kaya niyang ibigay. Kailangan lang tayo ay sumunod sa Kanya. Amen. Again, comparison po ni Isaac at kay Jesus. Kung kanina, kung ano yung pagkakaparehas, ito naman ngayon yung pagkakaiba. Si Isaac, nagkaroon ng substitute, yung ram. Kay Jesus, wala na pong substitute. Siya talaga yung inalay. Masusundan natin. Si Isaac, ignorant siya. Nung una, hindi niya alam. Si Jesus, fully aware siya na iaalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Grabe. Ito, test kay Abraham. Pero kay Jesus, hindi to sacrifice is not a test. It is a mission. Dahil ganun yung pagmamahal niya sa atin. Yung kay Isaac, temporary event lang ng pagsubok. Yung kay Jesus, yung ginawa niya, may eternal impact. Grabe. Kaya't ang lugar na iyon, dito po tayo magtatapos, ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob. In English, God will provide. At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Sa English po, the Lord will provide. Bakit po? Why the Lord will provide? Ito po, pagkatapos na nung nangyari, tinawag ni Abraham yung bundok na yun na the Lord will provide. Instead of the Lord provided. No? Bakit kaya? Tapos na. Pagka sinabing the Lord will provide, laging future. Hindi natatapos. Ang hirap ng sitwasyon mo ngayon, sumunod ka sa Panginoon, the Lord will provide. Imposible yung sitwasyon mo, sumunod ka sa Panginoon, the Lord will provide. Grabe, hallelujah. Parang napakahirap, napaka-imposible. Lord, wala nang pag-asa. Ang tagal ko nang pinapag-pray itong anak ko. Tagal ko nang pinapag-pray yung kapatid ko. Tagal ko nang pinapag-pray yung asawa ko. Parang wala nang pag-asa. No. Sumunod ka sa Panginoon. The Lord will provide. Amen, hallelujah. Sa King James Version po, ang translation nito, Jehovah Jireh. Sa English, the Lord will provide. Sa original Hebrew, YHWH, Yahweh, Yireh. Yung Yireh from the root word Raha, ibig sabihin to see. The Lord is to see. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit translate na the Lord will provide? Because pag sinabing the Lord will see, hindi yung nakita niya lang. Pag ang Diyos nakita niya, gumagawa siya ng aksyon. Nakikita ni Lord ang sitwasyon mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. At hindi niya lang ito basta nakikita at alam. Gagawa siya ng aksyon. He will provide a way out. He will provide for your needs. He will provide kung ano ang kailangan mo. Nasusundan natin. Minsan may mga ginagawa tayo, hindi man lang napansin ni pastor yung effort ko. Yes, hindi ko napansin. Pero nakikita yan ng Panginoon. Si Lord ang magbabalik niyan sa'yo. Hindi mo lang nakita ng nanay ko, ng tatay ko, na pinaghirapan ko to. It's okay. Nakikita yan ni Lord. Si Lord ang magagantimpala sa'yo. Sa lahat ng ating ginagawa, the Lord will see. The Lord will provide. Ang pagsubok, kailangan nating malampasan. Napakahirap ng sitwasyon.
kagaya ng kay Abraham, na iaalay niya yung pinakamamahal niyang anak. Pero sumunod siya. Walang passage na nagreklamo siya. Walang passage na nagtanong siya. Ang mga passages, sumunod siya. Nanampalataya siya sa Panginoon. Because the Lord will provide. Hallelujah. The Lord will provide. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ngayon, ito ang tanong sa atin. Ano ang Isaac natin? Ano yung pinakagusto natin, pinakamamahal natin, pinaka hindi natin kayang i-let go? Yung antagal mong pinag-pray kay Lord, tapos pinagkaloob niya sa'yo. Tapos ngayon, hihingi niya pabalik. Isipin niyo yun. Kailangan nating sumunod. Kahit na malabo. Kahit na malabo, kailangan nating mag-obey. Kahit masakit, Lord, ang tagal kong pinag-pray ito, ang tagal kong pinaghirapan ito, tapos ang pinagkaloob niyo sa akin, hihingin niyo pabalik, kukunin niyo. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Obey God in uncertainty. Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero Lord, magtitiwala ako sa iyo. Ipoprovide mo dahil nakikita mo. Hindi lang ang sitwasyon ko, nakikita mo pati ang aking puso. Yan po ang nakikita ng ating Panginoon. Ano ang Isaac mo? Ano ang Isaac mo na hindi mo kayang i-let go? Napakahirap para sa iyong sitwasyon. Pero yan ang nire-require ni Lord na ibigay mo sa Kanya. Maaring trabaho, maaring position sa estado sa buhay, maaring mahal mo sa buhay, maaring anak mo, maaring tatay mo, maaring kapatid mo, o anything na sa tingin mong hindi mo kayang i-let go. Pag hinanap sa iyo ng Panginoon, susubukin ka. Kaya mo ba? Maging magandang example yung kay Father Abraham na sa kabila ng lahat ng ito, sumunod siya sa Panginoon. Yung obedience. Dahil naniniwala siya, God will provide. Hallelujah. Tayo pong magsipagtayo. Tayo po'y manalangin. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, sa aral na ito. Patawarin niyo kami, Panginoon. Kung minsan, Lord God, iniisip namin ang aming sarili bago kayo. Iniisip namin ang aming sitwasyon bago kami sumunod. Pero Lord God, napakalino ng inyong turo. Ang pagsunod ay regardless kung anong kalagayan namin. Ang pagsunod ay regardless kung anong dapat naming i-let go. Lord, nagtitiwala kami, Panginoon. You will provide, Panginoon. Na sumunod lamang kami sa inyo, Panginoon. Magtiwala kami. Ibigay namin ang mga pinakamamahal naming mga bagay o mahal sa buhay o lahat ng anything na importante sa amin. Isuko namin sa inyo. And you will provide, Panginoon. Nakikita nyo, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, thank you, Lord God, sa amin pong mga tatay. Sa mga nagpo-provide, Panginoon, na mga tatay. Sa mga tatay, Panginoon, na kahalili ng kanilang mga asawa at ng kanilang mga anak. Sa mga tatay, Panginoon, na nasa season na hindi na sila nagtatrabaho. Sa lahat ng sitwasyon ng aming panahon, Panginoon, we see that you will provide, Panginoon. Iba-iba po, Lord God, ang katayuan namin ngayon. Maaring kami ay lumaking walang tatay, hindi maging mabuti ang aming tatay, tinakwil kami ng aming tatay, pero Lord, may purpose kayo. Because you will provide. And you provided na kayo, Panginoon, ang aming perfect Father. Na inalay nyo ang inyong bugtong na anak para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa paalala sa araw na ito. Na kailangan kaming sumunod sa inyo, Panginoon. Regardless kung anong magiging kapalit nito. Na kung wala na kaming kakainin bukas, dahil sa pagsunod namin sa inyo, Lord, nananampalataya kami. You will provide. Hallelujah. Lord, kung may sakit kami, na parang imposible na, nakikita nyo kami, Panginoon. Because you will provide, Panginoon.
Lord, kung nakikita niyo ang mga relasyon namin na parang imposible ng maayos, na hindi na namin sila ma-invite, hindi na namin sila madala sa pananampalataya. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. You will provide, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa gawaing ito, Panginoon. Because you have provided, Panginoon. Pinagkalooban niyo kami ng simbahan, Panginoon. Pinagkalooban niyo kami, Panginoon, ng mga manggagawa. Pinagkalooban niyo kami, Panginoon, ng oras para makapag-worship sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, na kayo po, Lord God, ay nagpo-provide sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, sinasamantala namin ang pagkakataon na ito, Panginoon. Marami kami pinagdaanan. Naging mahirap ang aming sitwasyon. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon, kung minsan pinapangunahan namin kayo. Pero ngayon, Lord God, naiintindihan namin na kami ay susunod sa inyo, Panginoon. Because you will provide, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Na-appreciate po namin, Lord God, because you have provided. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po tayong umawit. Yes, Lord God, we praise you, Panginoon. Diyos ka sa amin mula sa simula ng panahon hanggang ngayon, Lord God. Ikaw ang nagbibigay, hindi namin kailangan mangamba dahil nandyan ka, Panginoon. At sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Let's sing. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, Ikaw ang Ama ng lahat, Panginoon. Aming Ama,